Isang mapagpalang araw muli at welcome sa Bets. Ito po yung lingkod, Robert. Pilipinas, mabuhay. Okay, mga kababayan, isang doktor ang nagbigay ng kanyang opinion at sabi niya, kung mahaba sana ang termino ni Tatay Digong ni PRD, baka naging kagaya tayo ng Singapore. Oo. Baka. At sabi niya, kung hindi sana dumaan ang COVID, kung hindi sana nanalasa ang COVID noong panahon ni Tatay Digong, ni PRD, baka mas marami pa tayong proyekto na nagawa sa ilalim ng build bed ni PRD. Oo. Mga kababayan, ito po si Dr. Richard Mata. Welcome. Yung iba, hindi nila kilala si PRRD. I grew there, sinusunog yung kapitbahay ng yung bahay namin. Arson, may kinikidnap, may pinapatay. But when PRRD came, tumahimik. And that's why ganito kami ka-loyal sa kanya. So I hope people will understand that na. Yeah, it's coming from your personal experience. Yes, You're not just hindi ka lang nanood ng TV or nanood ng social media at nagdesisyong pro Duterte ka. No. Nakita mo siya. Nakita and how we felt safe because our family was scared already. Namatayan na kami ng narepe. But when he came, talagang tumahimik eh. Okay. So that's why we adore him. We respect him. His presidency, how was it to you? I love it. Kunwari, kung hindi lang talaga nag-pandemic, we could have achieved a lot of things. The build really achieved a lot. And to solve the problem of a country, kulang actually ang 6 years. So I hope he could be a Lee Kuan Yew. No, na pwedeng ilang years siya. Kasi mahirap eh. We need discipline eh. We need a person na matatakot ka rin. Kung walang disiplina, lahat yan sila magnanakawan lahat. Sino ang best president sa iyo na nagkakaroon tayo bilang isang bansa? PRRD. Okay. The best senator? Bongo. Okay. Bakit si Bongo? The Malasakit Bill has helped millions. Hindi yung millions ang nabigay, millions of people, including my patients as well, na masyadong, pati ako nayayakap ako eh, kasi natulungan sila. For a patient na natulungan sila sa hospital bills nila, that is really something. Okay. And yun yung foundation ng ating country is the health of the people. Kung malusog ang tao, malusog ang ating pag-iisip, malusog ang ating bansa. Okay. Si Dr. Richard Mata po ay isang pediatrician at sa aking pagkakaalam siya po ay tumatakbong senador at siya po ay ini-endorse ni Tatay Digong. Taga Davao din po siya. Okay? Sabi niya na noon daw sa Davao nung hindi pa mayor si Tatay Digong, matindi ang krimen sa kanila. Patayan dito, patayan doon, kidnapping dito, kidnapping doon. Oo. Pero nung umupo si Tatay Digong, sabi niya, tumahimik. Tumahimik ang Davao. Gumanda ang Davao. Nagpapasalamat sila kay Tatay Digong. Kitang-kita naman natin hanggang ngayon sa porta ng taga Davao sa kay Tatay Digong. Buo pa rin. Mula kay Tatay Digong at sa kanyang mga anak, kay Bibi Sara, kay Mayor Basti, kay Pulong, ang suporta ng taga Davao ay hindi nagbabago kasi nga ramdam nila ang progreso, ang pag-unlad, ang katahimikan sa ilalim ng Duterte leadership. Okay? Yan mismo sinasabi niya. Sabi niya dyan, kung mahaba sana ang itong termino ni PRD, baka Lee Kuan Yew ng Singapore. Baka Singapore itong Pilipinas. Okay?
Alam po ninyo mga kababayan, ang mahirap kasi sa bansa natin, tayo po ay gutom sa isang leader na matino. Tayo po ay gutom sa isang leader na may maayos na leadership, may maayos na pulisya. Okay? At meron tayo mga kababayan. At yan po ay nakita natin sa isang Duterte. Nakita natin sa isang Rodrigo Duterte. Kaya lang, palibhasa sa Pilipinas, ang mga politiko dito may kanya-kanyang interest. Personal interest. Kahit ano ang ganda na ginawa ng isang Duterte, para sa kanila pangit. Para sa kanila walang silbi. Bakit? Kasi nga siyempre, ang gusto lang nila, ang tao, titingin sa kanila. Maniwala sa kanila. Pero dahil nga, ang mga Duterte, maganda ang resibo sa serbisyong publiko, kaya hirap na hirap silang tibagin ng mga politikong mapanira. Oo. Kita nyo naman. Kahit na kabi-kabila ang paninira sa mga Duterte, buo pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte. Sayang lang. Kung ang ating sana mga kababayan, ng ating mga leader dito nagkakaisa na kapag meron tayong leader na na-produce para mamuno sa ating bansa, baka tuloy-tuloy ang ating paglago, ang ating pag-asinso. Kaya lang, dahil sa mga politiko na may mga kanya-kanyang interest, wala. Hinahatak tayo pababa. Oo. Ang problema dito, pag sila nakaupo, wala, bagsak din. Galing na sila dyan diba? Ngayon, mga taga Davao, todo papuri sila kay Tatay Digong sa mga Duterte. Todo pasalamat sila kay Pangulong Duterte. At ramdam natin, kasi nga, kita nyo naman, mahal na mahal sa taga Davao. So, ibig sabihin yan, patunay na talaga maganda ang kanyang nagawa sa Davao. At ramdam natin, kitang-kita natin. Tahimik, malinis, disiplinado. Walang utang ang gobyerno ng Davao. Oo. Ngayon, ito mga politiko na nagsasabi na sila daw ay matino, maayos, magaling, marunong sa serbisyong bayan. Kung titingnan mo naman ang kanilang lugar, kanilang barwalti, mismo mga kababayan nila, ayaw sa kanila. Kasi nga, walang progreso sa kanilang lugar. Pero sila itong piling magaling, piling malinis, di ba? Yan po halimbawa na lamang, itong magaling magsalita, magaling sa propaganda, Ontiveros, Trillanes, yung mga Dilawan, mga Pinglawan, ang gagaling niya sa propaganda. Pero tingnan ninyo ang kanilang lugar, ang kanilang mga baluarte. Yan ang patunay kung totoo bang sila ay mahusay bilang leader. Sila matino bilang leader. Tingnan ninyo. Ang galing nila Ang galing sa propaganda. Di ba? Yung mga Dilawan na yan, mga galing talaga sa propaganda. Talagang kung ano ang style ng mga ni Ninoy, ng mga Aquino, kopyang-kopya nila talaga hanggang ngayon. Kopyang-kopya nila, yung mga Dilawan. Ngayon, kasama na nila pati mga loyalista.
Sayang. Ngayon, sana, no? Sana kung si BP Sara ang pumalit kay Tatay Digong, baka mas ramdam natin, at least 12 years, ramdam natin ang paglago, ang continuity ng mga proyekto ni Tatay Digong. At, siyempre, sana, baka na dagdagan pa kung si BP Sara sana ang naging presidente. Kaya lang, dahil sa isang Bongbong Marcos, balik sa Pilipinas, balik sa zero ang Pilipinas. Balik sa baba ang Pilipinas. Dahil kay Bongbong Marcos, nag-iba ng polisiya. Ngayon, ramdam natin ang pagbulusok pababa ng Pilipinas. Okay? Walang proyekto sa ilalim ni Marcos. Mahal ang bilihin sa ilalim ni Marcos. Ang hirap ng negosyo sa ilalim ni Marcos. Ang hirap ng hanap buhay. January, pumunta akong Japan. Na-meet ko yung ating mga overseas Filipinos na nakatira na doon, nagtatrabaho doon, at marami sa kanilang mga pamilya ang nandito sa Pilipinas. At tinanong nila ako kung tatakbo ba daw ako ngayong 2028, at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yon. Sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung participation ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos dahil kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko yon. Kaya pag-iisipan ko kung anong participation ko sa darating na 2025 election. Sana itong sinasabi ni BP Inday na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028. Sana nga makapag-desisyon si Inday, si BP, na tumakbo sa 2028 para naman maging maayos uli ang bansa. Sana. Umaasa tayo. Umaasa tayo na mabuo ang plano, at sana tulungan ng Diyos si BP Inday na mamaya na sa kanya. Mabuo makapag-desisyon si BP Inday na tumakbo sa 2028 para sa bansa, para sa mga Pilipino. At dito po sa sinasabi ni BP Sara, malamang at sa malamang, marami ditong kinakabahan at nag-iisip kung paano nila mapigil si BP Sara na huwag tumakbo, na huwag makatakbo sa 2028. Malamang yan itong mga nagpaplano na tumakbo at magiging kalaban ko sakali ni BP Sara, nag-iisip yan ngayon pa lang kung paano nila ma-neutralize si BP Sara. Itong impeachment, sa aking palagay baka magkaroon ng baka ituloy after election. Baka ituloy yan para lang mapigilan na wag tumakbo si BP Sara, dahil nakikita nila na tinik sa kanilang lalamunan si BP Sara at maging yung kanilang mga crony, mga negosyante, kanilang mga
yung mga oligarchs, malamang at sa malamang yan, nag-iisip din yan kung paano ma-neutralize si VP Sara. Okay? At dito po, no, nabanggit din ni Dr. Richard Mata itong malasakit bill ni Senador Bongo. Totoo po yan. Napakaganda po ng malasakit bill at naging batas. Dahil maraming mga pasyente ang natulungan tulad ng sinasabi ni Dr. Mata. Maraming pasyente ang natulungan, nagkasakit, na walang binayaran. Napaka-epektibo po niyan. Yung malasakit center na yan kailang. Ngayon kasi nakakalungkot, gawa ng kagawa nitong ni Martin Romualdez, walang pundo ang malasakit center. Walang pundo. At ang pundo nandun sa akap ni Martin Romualdez. Inuulit natin ang pagkakaiba po nitong malasakit center sa ng akap, ang pera hindi hawak ng politiko. Nandun sa hospital. At kapag mayroong pasyente na nangangailangan ng pera, lumapit sa malasakit center, andun mismo sa hospital. Hindi katulad ng akap. Ang akap, makikita mo ang nag-aabot politiko. Front sa corruption. Ang malasakit center, hindi. At napaka-epektibo para sa tao. Okay?